Yo, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet. At sa video na to, nahihirapan ka bang mag-move on? So kung gusto mong malaman kung paano natin papadaliin ang pag-move on mo, pa-like yung video, subscribe ka na rin, share mo yung video at simulan natin. Yung pag-move on ay isa sa pinakamahirap na bagay na gagawin ng isang tao para sa marami. Maraming mga tao ang nahihirapan na mag-move on dahil nga masyado ka nang na-attach dun sa tao, masyadong maraming mga alaala na mahirap basta-basta bitawan. At syempre dahil mahal mo yung tao, hindi mo siya basta-basta kayang pakawalan. Pero dahil nandito ka sa video na to, hayaan mong tulungan kita kung paano mo mapapadali ang proseso ng pag-move on. So, unang-una, hindi mo kailangan gawing komplikado yung mga bagay-bagay. No? Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kasi karaniwan, di ba? Ang ginagawa ng mga tao kung gusto nilang maka-move on, iba-block sa messenger, magdi-delete ng conversation, susunugin lahat ng mga bagay na magpapaalala or yung mga binigay, 'di ba? Susunugin 'yon, itatapon. Ano ba? Ginagawa is binabalik yung lahat ng mga binigay dun sa taong nagbigay. Pero na-realize ko na hindi mo kailangang i-pressure yung sarili mo na maka-move on agad. Siyempre, una-una, tanggapin mo na nangyari yung dapat mangyari, na mayroong mga bagay na hindi nagtatagal at may mga bagay naman tayong natutunan mula sa mga bagay na yun. Ngayon, para maging smooth ang proseso ng pag-move on mo, magsisimula yan sa umaga, di ba? O siguro sabihin na natin sa gabi. Kumpletuhin mo yung 8 oras ng tulog. So, pwedeng magsimula ng alas 10. So, ibig sabihin, alas 10 pa lang matutulog ka na. Tapos, alas 6, gigising ka. 'Di ba? Kasi, alam mo naman na kapag kumpleto lagi yung tulog mo, lamang ka na sa bagay na yon. Ibig sabihin, pagka meron ka mga bagay na gustong gawin kinabukasan, madali mong magagawa at maging effective ka sa paggawa ng mga bagay na yon. Tapos, pag kagising mo sa umaga, no? Bumangon ka syempre at mag-exercise, no? Kung lalaki ka, lagyan mo ng muscle yung katawan mo. No? Ganoon din kahit babae ka. Lumabas ka, lumunghap ka ng sariwang hangin, mag-jogging ka. Tapos kung ikaw estudyante, mag-ready ka para sa school. No? Pumasok ka na ang isip mo ay mag-aral na mabuti at makapagtapos ng pag-aaral. Makinig ka ng maigi sa mga discussion ng teacher mo, sigurado ako di ka naman naantokin kasi nga nakompleto mo yung 8 oras ng tulog, di ba? O, hanggang sa pag-uwi mo na ng hapon, so kung estudyante ka pa rin, gampanan mo yung trabaho mo sa pamamahay, di ba? Kung ikaw ba'y naka-assign para maglinis ng bahay, maghugas ng plato, kung ano man yung inassign sa'yo, magluto, di ba? Tapos kapag nagawa mo na yon, o tingnan mo kung mayroong mga assignment, tignan mo kung may mga pitas na dapat gawin. Tapos, gusto mong mag-relax, yun. Ano ba yung ginagawa mo? Nanonood ng TV or naglalaro sa mobile phone? Di ba? Tapos, syempre, mahalaga rin na magbasa ka ng salita ng Diyos. Syempre, kailangan natin pakainin din yung kaluluwa natin. Okay? And then, paulit-ulit na yon hanggang sa matutulog ka na ulit ng alas 10 and then okay na. So, sasabihin mo, hindi naman ganun kadali yun eh. Alam ko, hindi ganun kadali. Pero, kung bakit ko ginawa tong video na to is para ma-realize mo na it is a normal process, no? Hindi ka makaka-move on agad-agad or hindi ka talaga makaka-move on agad-agad. It's a normal process. Katotohanan yon. May mga tao na madaling maka-move on pero may mga tao na hindi madaling maka-move on. And most of the time, yung mga tao na hindi madaling maka-move on, sila yung mga tao na mas invested dun sa relationship, no? Pero sa paglipas ng panahon, kapag
nasanay ka na sa mga bagay na tulad nun, natututo ka unti-unti. So natututunan mo na kung paano harapin yung ganung problema the next time na mangyari siya sa'yo ulit. So, pwede mong gawin is mabuhay ka lang sa kung paano ka dapat mabuhay sa araw-araw, di ba? Alam mo naman yung mga bagay na hindi mo na dapat gawin, di ba? Para hindi mo siya maalala. Pero kung may mga pagkakataon man na maalala mo yung tao na minahal mo, hayaan mo lang, di ba? Ang point ko lang is huwag mo nga hayaan na masira yung buong routine or buong cycle ng araw mo dahil lang sa pag-aalala o sa pag-iisip na baka bumalik pa siya, no? So, isipin mo na lang hindi na talaga siya babalik, di ba? Isipin mo na lang na hindi talaga siya babalik. Pero hindi dahil sa hindi na siya babalik, hindi ka na magiging effective sa mga bagay na dapat mong gawin, di ba? Isipin mo, hindi mo alam kung meron ka pang 50 years sa buhay mo o 75 years ka pang mabubuhay sa mundo, hindi mo alam di ba? So, isipin mo kung magmumukmuk ka ngayon sa punto na to ng buhay mo, paano mo maaabutan yung mga taon na nabanggit ko, di ba? Ngayon, dahil ang topic natin ay paano makaka-move on, meron lang akong isang napakahalagang bagay na sasabihin na halos ginagawa ng marami na pinapaalala ko sa iyo na wag mong gagawin. Meron kasi mga tao na given na gusto nilang maka-move on agad, gagamit sila ng tao. Gagamit sila ng tao para maka-move on sila agad. Wherein gagamitin lang nila yung tao na yun para makalimutan nila yung sakit. Kahit alam nila sa mga sarili nila na hindi naman nila talaga mahal yung tao. Mahal pa rin nila yung taong minahal talaga nila. Tapos meron lang silang i-entertain para makalimutan yung sakit, para makalimutan yung mga alaala. So, anong tawag mo dun sa tao na yun na ginamit, di ba? Yung term nila is parang rebound, di ba? So, kung gusto mo talagang maka-move on, huwag mong gagawin yun na meron kang tao na gagamitin mo para lang maka-move on. Hayaan mo muna na mag-heal yung sarili mo kung gusto mong magmahal ulit. Hayaan mo muna na mag-heal yung sarili mo. Huwag mong pipilitin yung sarili mo na magmahal ng panibago para lang makalimutan yung sakit na dinulot sa'yo nung nakaraan. So, to conclude this video, kung gusto mo talagang maka-move on, you have to face the reality. Tanggapin mo na natapos na. Pero, hindi dun matatapos yung buhay mo. Diba? Ang dami pang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa'yo. Ang dami pang mga bagay na pangako ng Diyos na tutuparin niya sa buhay mo. Tapos kung magmumukmuk ka, hindi mo maaabot yung mga yon, di ba? So i-share ko lang, total nakaabot ka sa part na to ng video. Pa-like naman, subscribe ka na rin, and pa-share yung video kung meron ka mang someone or kaibigan na gusto mong makapanood din ito. Syempre, minsan na rin ako nasaktan, no? At masakit kasi yung kausap ko talagang invested ako sa kanya. Kaso nga lang, dahil meron siyang someone na naka-interact niya in the past at bumalik yon, so bigla ako nawala sa eksena. So masakit yon, pero nung una nahirapan din ako mag-move on kasi mahal ko yung tao Pero naisip ko rin, hindi naman ako mahihirapan mag-move on kasi may sarili naman akong buhay, di ba? Kung gusto niyo malaman, di ba, like kung binabanggit dito sa channel natin, yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo, pwede mong balikan 'yun, di ba? Ang hirap kasi minsan kapag may tao na tayo sa buhay natin, di ba? Parang yung buong buhay natin doon na natin nilalaan, masyado na tayong invested. Kaya pagka nawala 'yun, parang nawala rin tayo, di ba? Ano yung mga bagay na hilig mo, di ba? Gaya ako ngayon, nilalaan ko yung oras ko sa paggawa nito mga videos na to, makatulong sa inyo, di ba? Recently nagkaroon ako ng motor, so ginagamit ko siya to travel to places, di ba? Puntahan yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, di ba? Mas lumalawak yung natin, yung mga experiences natin sa mga bagay-bagay, di ba? Kailangan mong lumabas at makita mo na malawak naman pala yung mundo.
Di ba? Na marami naman palang tao na pwede mong makausap, maraming tao na pwede mong maka-interact. Kapag ganun yung klase ng mindset na meron ka, hindi magiging mahirap para sa'yo ang pag-move on. At masasabi mo rin sa sarili mo na madali lang naman palang mag-move on. Madali lang naman palang, hindi naman makalimutan, kumbaga, madali lang naman palang magpatuloy sa buhay pagkatapos ng isang major breakup or kahit hindi naman kayo in a relationship. Kumbaga, parang, dinump ka nung tao. So, sasabihin ko na sa'yo, hindi mahirap mag-move on. Ang kailangan mo lang gawin ay mabuhay sa kung paano ka nabubuhay dati nung hindi mo pa nakikilala yung tao na yun. Di ba? Sabi ko nga, kung ikaw, estudyante ka, mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Kung may trabaho ka naman, pagbutihan mo sa trabaho mo, every sahod, i-treat mo yung sarili mo. Huwag mong titipirin yung sarili mo. Huwag mong i-deny sa sarili mo or huwag mong ipagkakait sa sarili mo yung mga bagay na deserve mo. Di ba? Kasi nga, hindi mo magagawang magmahal ulit kung hindi mo mahal ang sarili mo. Di ba? So, paano ba yan? Sana nakatulong tong video na to. Huwag mong pahirapin yung proseso ng pag-move on. Mabuhay ka lang smoothly kada araw. Huwag mong pilitin na maka-move on ka agad. Like, ibablock mo, babalik mo lahat ng binigay sa'yo, susunugin mo, buburahin yung conversation. Hayaan mo lang yan dyan. Diba? Huwag mo na lang buksan. Kasi minsan pag ginagawa mo yung mga bagay na yun, parang kinukumbinsi mo lang yung sarili mo na tanggapin kahit mahirap eh. Hayaan mo lang. Tapos makikita mo unti-unti. Madali lang naman palang mag-move on. So paano ba yan? Hanggang dito muna. Sana nakatulong itong video na to sa inyo para sa mga nahihirapan mag-move on dyan. And this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. At dahil darating ang araw, lahat ng ito magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo ang gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat na sa God bless you and goodbye for now.